Welcome back po sa Panahon TV at ngayong umaga nga po para tayo ay lubusang magabayan sa aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Yes, good morning Sir Jesse at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, kahapon nga po ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang onset ng tag-ulan. At dahil nga po dyan, para lubusan na rin magabayan yung mga manonood natin, ano po ba ang aasahan nating rainfall amount forecast para sa buwan ng Hunyo? Yes, Jesse, pag ngayong buwan ng Hunyo, mas malakas nga or mas marami nga tayong mga nakukuha mga pag-ulan. Sa katunayan, dito po sa Science Garden, ang ating average rainfall or ang naitatala natin ay umaabot po sa 316 millimeters po yan sa loob po ng isang buwan. Halos doble po yan ang mga pag-ulan natin noong buwan ng Pebrero. At kung mapapansin po natin, dito po makakaranas po tayo ng pantay pa rin o halos average na rainfall sa western section po ng ating bansa. At may mga ilang bahagi po ng ating bansa na makakaranas po ng above average or bahagya lamang na mas mataas sa average. So, wala pa namang pagbabago sa mga pag-ulan natin matatanggap. Pero, yun nga po, since simula na po ang panahon ng tag-ulan, mas marami po or mas madalas po ang ating ulan na mararanasan sa ngayon. Kaugnay pa rin po dito sa usaping tag-ulan, kung ikukumpara po natin, meron po bang pagkakaiba yung mararanasan nating panahon ng tag-ulan ngayon kumpara nung nakaraang taon, lalo na meron tayong kinoconsider na El Nino phenomenon? Sa ngayon, Jesse, wala pa rin tayong El Nino. Nasa neutral conditions pa rin po tayo. Yung ating El Nino, inaasahan po natin yan sa mga susunod pang buwan. Posibleng pumasok sa June, July, or August. At kung mangyari mo na yung El Nino ay mangyari na po, yung epekto po niyan ay mararamdaman pa natin sa last quarter po ng taon na to hanggang sa first quarter ng taong 2015. Sa ngayon, inaasahan natin na makakaranas pa rin tayo ng average or yung halos average pa rin or normal pa rin na mga pag-ulan hanggang sa mas mataas lang ng konti sa average or above average na mga pag-ulan. Mga kababayan, paghandaan po natin yan, dahil ngayon nga po ay makakaranas pa rin tayo ng average na mga pag-ulan dahil nga po kung sakaling mangyari nga, itong El Nino phenomenon ay mararanasan po ang epekto dito sa Pilipinas sa last quarter ngayong taon. At kaugnay naman po dito sa Bagyong Esther, ano na po ba yung pinakahuling lokasyon nitong Bagyong Esther at ano po ba yung mga possible scenarios na maaaring nating asahan dito? At idagdag na rin po natin dyan, posible po ba itong mag-intensify at maging tropical storm? Sa ngayon, Jesse, hindi natin nakikita lalakas pa yung ating bagyong si Esther. Posible yung lumabas na ng ating bansa mamayang hapon. Sa kasalukuyan or kanina pong alas 4, yung ating tropical depression na si Esther ay tinatayang nasa layong 330 kilometers northeast po yan ng Basco, Batanes. Ito po ay may lakas na hangin pa rin na umaabot sa 55 kilometers per hour. At ito po ay inaasahan natin kumilos pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, binaba na po lahat ng ating public storm warning signal dahil medyo malayo na po yan si Esther. Kahit malayo na po yung bagyo natin si Esther at papalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaasa pa rin po tayo ng paghila po niyan or pag-ibayo ng ating hanging habagat na maaari pong magpaulan, lalong-lalo na po sa western section or kanlurang bahagi po ng ating bansa. And mga kababayan, isang magandang balita nga po yan dahil mamayang hapon ay inaasahan na nga lalabas ng Philippine Area of Responsibility ito nga Bagyong Esther. Ganun pa man, maging handa pa rin po tayo lalo na dito sa nasa western section ng bansa dahil nga po maaaring hatakin nito nga Bagyong Esther yung hanging habagat at alam naman natin na itong hanging habagat ay nagdadala po ng mga pag-ulan. Mr. Pura, ngayon nga po ay katulad last year, naitala po ang onset ng tag-ulan first half ng June. At usually yung tag-ulan nararanasan po natin yan sa buwan ng Hunyo. At madalas po natin nilalabas sa mga abiso natin yung light to heavy rains. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga classification ng ulan na ito? At idagdag na rin po natin dyan, pakipaliwanag na rin po, ano po ba itong monsoon rain na tinatawag natin? Yes, Jesse, meron nga tayong mga iba't ibang classification ng mga pag-ulan para po mas maintindihan ng ating mga kababayan. Meron po tayong tinatawag na very light rains. Pag meron po tayong very light rains, halos konti lang po yung ating mga pag-ulan dyan or yung mga ambon lamang or drizzles na ating mararanasan. Pag light rains naman po, makakaasa po tayo ng hanggang 2.5 mm sa loob po na isang oras at posible pong meron na tayong mga tubig na maliliit na maaaring mabuo.
At kung meron po tayong tinatawag na moderate rains, ayan po ay pag-ulan na nasa 2.5 hanggang 7.5 millimeters per hour. Posible na rin po yan magpaba, lalong-lalo na po kung thunderstorms po yan at bigla ang pagbuhos ng mga ulan. At kung nasa low-lying areas po tayo at hindi po maganda ang drainage or nasa mababang lugar nga po tayo, posible na rin po magpabahay ang moderate rains natin, lalo na po kung biglaan po ang pagbuhos niyan. Heavy rains po at meron po tayong heavy rains, mataas po ang tsansa ng mga pagbaha niyan dahil nasa 7.5 millimeters per hour or mas mataas pa. At yung mga ating heavy rains usually pag napakadilim na po ng ating ulap at usually pag meron po tayong thunderstorms na medyo matagal or yung ating mga severe thunderstorms na tinatawag. So mas mataas na po talaga ang tsansa ng mga landslides yan at kung tuloy-tuloy po yan, posible na rin po yan magdulot ng mga landslides or mga pagguho po ng lupa. Isa pa ang ating classification na napapanahon nga ngayon, tinatawag nating monsoon rains. Ang characteristics po niyan ay tuloy-tuloy po na pag-ulan, bagamat yung iba po niyan ay walang kulog at kidlat, posible po na magpabahayan, lalong-lalo na po tuloy-tuloy ang ating mga tinatawag na monsoon rains. At meron din po yan tinatawag na break or titigil din po yan, pero ang mga kaulapan natin ay halos overcast pa rin po. Pero pag meron nga tayong monsoon rains, yung ating ulan ay makakaasa na po tayo na mas marami po yan at tuloy-tuloy, depende po sa ating mga weather system. Isang karagdagang kaalaman nga niyan para sa ating mga manonood, no? Lalo na ngayon na madalas naglalabas ng abiso ang pag-asa ng itong very light hanggang light, ganun din itong moderate at heavy rains. At ito nga tinatawag natin na monsoon rain o yung dulot ito ng mga southwest monsoon o kaya naman northeast monsoon. No? Sa panahon ito, ang monsoon rain natin ay dulot po yan ng southwest monsoon o yung tinatawag natin na hanging habagat. At dagdag na nga rin po natin dyan, no? Pag sinabing moderate, posible na po ito mag-cause ng baha at ito na mga heavy rains, posible naman din po o mas mataas ang tsansa na makaranas tayo ng mga pagbaha at ganoon din syempre yung landslide. Mr. Pura, ngayong araw naman po sa mga susunod na oras, ano po ba ang aasahan nating magiging lagay ng panahon? Yes, Jessie, bagamat palayo na nga or palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang ating bagyo, meron pa rin po tayong southwest monsoon or hanging habagat na siya pong nakaka-apekto sa atin. Ang Batanes po at Calayan, Babuyan Group of Islands, pati po ang rehiyon ng Ilocos, maging ang Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, makakaasa po tayo ng mga pag-ulan, dulot po ng habagat or southwest monsoon. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa or ng Luzon ay magiging maulan pa rin po or magkakaroon tayo ng occasional na mga pag-ulan. Ang area naman ng Visayas at Mindanao, fair weather naman ang ating inaasahan dyan, maliban lamang kung may mga localized rain showers at thunderstorms po tayong mararanasan, usually pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman bago pumasok po ng opisina, no, i-make sure po natin na meron tayong dalang payong at syempre pabaunan din natin ng payong yung mga anak natin dahil nga mataas po ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. At isang magandang balita nga po tungkol nga dito sa Bagyong Esther ay aasahan na po natin makakalabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Maraming salamat po, Mr. Pura. At nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Samantala, para naman sa ating sunrise, ang sunrise po natin ay 5:26 ng umaga habang sunset naman po natin ay mamayang 6:24 ng gabi. Ang moonrise naman po natin ay mamaya pong 4:33 ng hapon at ang moonset naman po natin ay mamaya pong 3:28 ng madaling araw. At yan po ay merong illumination na 94%. At alam niyo ba na ngayong araw po, ang buwan natin ay nasa phase ng waxing gibbous moon. Nangyayari ito sa pagitan ng 1 hanggang 2 linggo matapos ang new moon. Mas madalas itong nakikita sa kalangitan kapag hapon dahil ang malaking bahagi nito na natatamaan ng sikat ng araw ay siyang nakaharap sa atin at tinatawag na gibbous moon ang isang buwan kapag higit pa sa kalahati nito pero hindi naman naabot sa kabuuan ng buwan ang nasisinagan ng araw. Sa June 15, nasa perigee naman ang buwan. Ibig sabihin, nasa pinakamalapit na distansya ang buwan mula sa ating mundo. Kaya naman, kung makikita sa kalangitan, mas magiging malaki ito kumpara sa normal size nito. At dahil nga po, mas malakas ang gravitational pull nito sa ganitong phase, asahan din naman natin ang mas mataas na tide level sa ating karagatan. At markahan na sa kalendaryo nyo sa darating na June 21 dahil yan ang panahon kung kailang magaganap naman ang summer solstice. Ibig sabihin, mas maikli ang oras ng gabi at mahaba naman ang oras ng araw. Sa pagsapit po ng summer solstice, asahan na rin yung gradual na pagbaba ng temperatura kumpara sa naranasan natin noong buwan ng Abril at Mayo.
Abangan natin yan 6:51 ng gabi. Ayon po yan sa Philippine Standard Time. At dumako naman tayo sa ating tidal prediction along Manila Bay. Hatid po sa atin yan ng NEMRIA. Ang high tide po natin ay 8:14 mamayang umaga at yan po ay may level na 1.09 meters. Habang ang low tide naman po natin ay mamayang hapon po 4:12 at meron po yung 0.06 meters na level ng tubig. Huwag po kayong aalas at magbabalik pa ang Panahon TV.